Good day pa. Ang topic po ay pagkakamali. Sa iba tama yan, sa iba mali yan. Ano nga ba talaga ang pagkakamali na tinatawag? Paano tanggapin ang pagkakamali? Number 1, pagkakamali mo. Number 2, pagkakamali ng kapwa. Minsan nagkakamali ang kapwa nang dahil sa pagkakamali natin. Hey, pre. Teka. Up ko muna yung wifi nito. Ayan. Pero, minsan lang po yun, no? Hindi naman lagi. Huwag ilagay, kumbaga, yung minsan may pagkakaiba po yan. Parang ganito po yan. Yung sinasabing, God is good all the time. May pagkakaiba po yung all the time at sometimes. Good po bang maituturing ang pagpaparusa? Good po ba yun? Gusto ko lang pong maintindihan nyo yung tinatawag nyong Diyos nyo. Kasi parang may mali po. Nasaan yung sinasabing mapagpatawad? Pero namamarusa. Saan na tayo napunta? Yung pagkakamali. Halimbawa, sa sobrang kakulitan mo, sinaktan ka ng kapwa mo. Nagkamali yung kapwa mo dahil sa kakulitan mo. Oh. Maraming pangyayaring ganun. Kaya kapag makulit ka na, iniiwas ka ng mga kasama mo. Mahal ka ng mga kasama mo nun. Linalayo ka na dun sa pwede kang mapahamak. Mahal ka ng mga kasama mo nun. Intindihin maigi ang bawat pangyayari. Ang totoong tunay na pumapabor sa iyo ay nakikita mo ang katotohanan. Ang katotohanan na meron ka rin pagkakamali. Ako marami akong pagkakamaling nagawa. Hindi natin mabubura. Hindi mabubura ang ating mga pagkakamaling nagawa hanggat meron pang mga tao. Kasi mabubuo yung tinatawag na heaven pag wala ng mga tao. Di pre, meron na daw heaven ngayon. Yung sinasabing binabantayan ka ng minamahal mo. Paano yan? Tumatae ka, tapos nasasaktan ka, nakakapanakit ka minsan. Binabantayan ka. Tapos, minsan gaganyan, tapos binabantayan ka. Paano po yun? Pag mapapahamak ka na, tutulungan ka niya. Ganon. Pero mag-back ka. Nung hindi ka pa napahamak, lahat ng ginawa mo, pinapanood ka niya. Ang dami pong question sa bawat sinasabi niyong katotohanan. Tignan po natin sarili natin pagkakamali. Naulit ko, ako marami akong pagkakamaling nagawa. Kailangan tanggapin na mali nga. Huwag mong agad sisihin ang kapwa mo.
kapag hindi pumabor sa kagustuhan mo. Minsan tayo ang may mali. Hindi lang ang kapwa. Yun ang pagtanggap sa sarili. Na tao rin, tulad ng kapwa na may pagkakamali din. Kapag hindi pumabor sa'yo, tignan mo bakit. Nahulit ko, ang dami kong maling nagawa. At marami pa akong hindi alam at naiintindihan. Sino kaya ang unang dapat natin tanungin na tinatanggap nila na gano'n din sila? Maraming pagkakamaling nagawa, and then marami pang hindi alam at naiintindihan. Sino mga unang kapwa natin na dapat tanungin na gano'n din sila? Paano mo sambahin ng Diyos mo? Paniniwala mo pala ang sinasamba mo. Paniniwala mo. Sabi mo, ganyan ang Diyos, ganyan, ganyan. Paano? Siyasatin mo pong maigi. Baka ang sinasabi mong pagmamahal mo sa Diyos mo, kino-compare mo niya muna sa kapwa mo ang Diyos mo. Huwag mong ikumpara ang Diyos kanino man. Please. Ang pagtanggap sa mga kapwa sa kanilang pagkakamali, yun yung pagtanggap sa sarili. Anong ibig sabihin ng pagtanggap sa pagkakamali ng kapwa? Dapat ba gawin mo rin yun? Hindi po. Kung pagkaintindi mo, mali yan, sikapin mo huwag mong gawin. Kasi, paminsan-minsan, ang pagkamuhi mo sa pagkakamali ng kapwa, kinamumuhian mo na pala sarili mo. Ibig ko po sabihin, minsan pala ginagawa mo yan. Hindi lang kapwa mo. Kaya let's say for example, yung mga kapwa natin na nagbibisyo, ganun. Mahalin pa rin po natin sila. Yun yung pagtanggap sa kapwa na may pagkakamali din. Mahalin pa rin sila. Huwag mo silang kamuhian. Kasi, nagkamali sila. Alam mo po bang pagkakamali din may tuturing ang kamuhian mo, ang kapwa mo sa kanyang pagkakamali. Ang dalhin mo sa impyerno ang kapwa mo sa pagkaintindi mo. Sa pagkaintindi pa lang na tinanggap sa impyerno daw ang kapwang ganyan, ganyan. Sino ang tunay na nagmumura? Anong ibig sabihin ng nagmumura? Sa English, cursing. Sinusumpa. Hindi ba panunumpa? Maituturing ang sabihin mong sa impyerno ang kapwang ganyan, ganyan, ganyan. Ilang beses kong tinatanong yung iba pa ulit-ulit. Para di mo kailangan i-memorize. Yung sa radyo. Alam mo yung TV? Ibig sabihin ng TV, antenna. T, external antenna. V, internal antenna. Oh. Meron bagong alphabet ngayon. www. .youtube.com. Malinaw po. V talaga nakikita ko. Double. Huwag ikumpara ang Diyos. Hindi po nilalang ang Diyos. Gusto mo po literal na paano explanasyon.
Kung sino ang Diyos? Awang is daw ng Diyos. May imahe daw pre. O nilalang daw siya pre. Kala ko po ba pinipikit mo mata mo tuwing kinakausap mo ang Diyos mo? Physical lang po ba meron tayo? Ba't focus ka sa mata mo? Nakapikit na yung mata mo. Para sa pagpikit ng mata, pwede kang kasama sa ligtas. Kasama sa ligtas. Yun ang Diyos. Doon sa walang hanggan. Lahat ng ligtas. Wala pong literal na Diyos. Doon po pantay-pantay lahat tayo. Walang mataas, walang mababa. Doon wala tayong pagkaintinding tao. At wala tayong kasarian. Ngayon kung iba man po yung pagkaintindi mo, sorry po, hindi natin kailangan mag-away o magdebate. Lahat ng tao gustong malaman kung anong katotohanan. Di po ba? Pero hindi na isalita ng bibig ko. Kung hindi sa mga paniniwala. Kung hindi ko naiintindihan ang mga paniniwala. Kaya malaking tulong ang mga paniniwala. Hindi porket nabibigkas ang kanilang pagkakamali, wala na silang tama. Hindi po. Marami pa rin po silang tama. Alam mo po ba? Ako kasi wala na ako relihiyon eh. Alam mo po ba? Sabihin po natin ang tama nila, no? Hindi sila, walang perfecto po, walang perfecto tama, walang perfectong mali. Doon tayo sa tama nila. Gusto niya, magsimba ka. Gusto niya doon ka sa kanyang paniniwala. Kasi ang pagkaintindi niya, doon ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, mahal ka niya. Kaya nga gusto niya doon ka sa kanyang paniniwala. Kasi, inuulit ko, ang pagkaintindi kasi niya is doon ng kaligtasan. So, ibig sabihin, pag gusto ka niya mapunta doon sa kanyang paniniwala, kasi mahal ka niya. Gusto niyang maligtas ka rin. Yun po yung pagkaintindi niya. Hindi po porket nabibigkas yung mga mali nila. Wala na sila tama. Hindi po. Maraming tama ang mga paniniwala. Hindi lang mali meron. In the first place, yung mga maling nakita natin sa kanila. Ang dahilan kung bakit na isasalita, ang tinatawag nila katotohanan. Nang dahil din sa kanila. Malaking tulong nila para ma-identify kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Sila nag-decide. Na lumabas ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ganun nun eh. Tama man yan, mali man yan. Yun eh. Kung dahil sa nakikita natin ang pagkakamali, nakikita natin yung tama. Hindi po nilalang ang Diyos. Sino naglalang sa Diyos mo? Di po ba ang paniniwala mo? Ang paniniwala pa naman, yan naman isang kategory ng karunungan. Sabi ng karunungan, sabi sa iyo ng karunungan, magmataas ka sa kapwa. Wala kang mali. Bulaan ka. Wala kang mali. Sabi ng karunungan sa iyo. Kaya nga pinagtatanggol mo lagi pagkaintindi mo eh. Di po ba? Sabi ng karunungan, pagtanggol mo sarili mo, wala kang mali. Sabi ng karunungan.
Please, huwag magpasakop sa karunungan. Kasi, mahirapan mong tanggapin ang pagkakamali mo kung magpapasakop ka sa karunungan. Teka. Di man nagkape siya. Parang nagkape ba? Kanina pa nagkape siya. Kaya, wala dyan. Di siya muna dyan physical na ako. Saan na ako? Okay. Inuulit ko po, marami po akong nagawang pagkakamali. At marami pa akong hindi alam at naiintindihan. Alam mo po ba na parehas tayo? Kahit yung sinasabi niyong mataas IQ, sa lahat ba ng banda? Mataas IQ, saan banda? Hindi i-judge ang tao base sa pagkaintinding tao. Pagdating sa pagkaintinding tao, bulbol. Sa iba tama yan, sa iba mali yan. Sino di mamuret? Kung judge mo ang tao base sa pagkaintinding tao, mamuret ka pre. Please, huwag ituring na conclusion ang option. Meron kang nasaksihan. Kagad kang may naintindihan na kung tutusin, option lang. Hindi naman conclusion. Yan ang karunungan. Sabi niya, wala kang pagkakamali. Laging tama ang pagkaintindi mo. Sabi ng karunungan sa'yo. Para magamit niyo po isip niyo. Please, huwag ituring na conclusion ang maituturing na option. Huwag mong tanggapin as conclusion ang nakita mong option lang eh. Possible lang na ganun eh. Please, huwag magpasakop sa karunungan. Huwag laging ang script nyo ang binabasa nyo. Ang ibig ko sabihin, huwag kayong mabuhay nang sa script nyo lang. Nasa totoong buhay po tayo. Pwede po tayong umintindi. Anong ibig sabihin sa umintindi? Ang daming option, ang daming possibility, posibilidad na ganyan-ganyan. Huwag mo ituring na conclusion ang maituturing na option. Please. Paano mo kami judge niyan? Kung ikaw ang judge. Kung ikaw'y perfecto dito sa mundo, paano ka sa kapwang nagkakamali? Paano pagmamahal mo sa kapwa mo sa kanyang pagkakamali? Sa kabila ng kanyang pagkakamali. Di po ba laging may kondisyon? Di po ba ganyan ang pagkaintindi mo sa Diyos mo? May kondisyon. Oh, pag di ka daw susunod, paparusahan ka daw ng Diyos niya. Oh, kaya hinahanap ko yung sinatawag na mapagpatawad daw ang Diyos niya eh. Hindi ko masyadong makita. Tsaka yung sinasabi nilang all the time, good all the time. Sometimes yung nakikita ko. Hinahanap ko yung katotohanan talaga. Please, piliin ang magmahalan. Huwag magpatalo sa karunungan.
Lagi mong piliin yung option na mahalin mo pa rin ang kapwa mo. Ano man pagkakamali, meron siya. Lahat tayo may pagkakamali. Kung ang mahal mo ang pagkakamali ng kapwa, kakamuhian mo yan. Pero kung ang mahal mo ang kapwa mo, ano man pagkakamali meron siya, mahal mo pa rin siya. Ang ibig sabihin ng naintindihan, kapag binigkas ko ang mga mali mo, hindi lang yung tama mo ang binibigkas. Naintindihan ka. Pero kung ang kapwa mo, meron ka nakausap, hindi sinasabi yung mali mo, puro ka binobola na tama lahat si ikaw, ay hindi ka niya naintindihan na tao din na may pagkakamali. Lahat po tayo may pagkakamali. Pero hindi tayo ang pagkakamali. Matuto sa pagkakamali. Huwag natin nang kamuhian ng kapwa ng dahil sa pagkakamali. Bagkus maawa ka. Nagkamali siya di ba? Maawa ka. Ang pagkaawa, pwede yan mapunta dun sa equals niyan na positive is pagmamahal, pagtanggap. Huwag kang maghanap ng perfecto, please. Kung ikaw nga ay perfecto dito sa mundo, paano ka kaya? Unahin natin tanungin yung mga nagsasabing mga leaders ng paniniwala. Paano kayo? Paano ka kung ikay perfecto dito sa mundo? Ano ang judgment mo sa kapwa mo, sa kanyang pagkakamali? Ilang libo ang mga paniniwala. Isa lang ang paniniwala mo doon. Ilang libo kaya na grupo ang uutusan mo? Di ba? Kung ikay perfecto din sa mundo, gagawin mong puppet ang mga kapwa. Mali po ba? Mali po ba? Pagkaintindi ko, ayaw ng mga kapwa ang ganun. Igalang pa rin sila bilang bugtong din na anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Unique. Isa-isang ganyang anak ng Diyos. Wala tayo sa isang katawan lang. Merong kanya-kanyang desisyon. Hindi naman ibig sabihin ng pagtanggap sa pagkakamali ng kapwa dapat mo rin gawin yun. Hindi po ganon ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin na naman pagkakamali ng kapwa, mahal mo pa rin siya. Hanggat maaari, ang tanggapin na keyword ay pagsisisi. Hindi paninisi. Ang paninisi, dadalhin ka niyan sa kasinungalingan. Bakit? Dapat ganyan ginawa niya, dapat ganyan ginawa niya. Kasinungalingan, bakit? Kasi wala ka dun Ba't pinipilit ng pakiramdam mo na bumalik ka dun? Dahil nangyari na. Pagsisisi. Huwag paninisi, please. Sa pagkakamali, matuto tayo. Hindi natin kailangan kamuhian ng kapwa sa pagkakamali. Anong equals kung kakamuhian mo kapwa mo sa kanyang pagkakamali? Pagkakamali din. Nakapanood ka. Balita. Ng rape, pumatay. Anong sabi mo? Dapat dyan mamatay din kama. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Kaya paminsan-minsan lumilitaw yung sinasabi nilang anong tawag doon pre? Nagdilim daw ang paningin. Sa pagdilim ng paningin nyo,
na dahil yan sa pagkaintindi nyo, mga nakalipas na pagkaintindi nyo. Doon naman tayo doon sa nagkiklaim na nakapunta na daw sa langit. Yung iba pati sa impyerno. Parang panaginip. Tignan nyo maigi. Galing sa kanilang utak ang kinukwento nila. Gisingin nyo sila. Sabihin mo ng katotohanan na panaginip yan. Akala mo lang totoo ka. Yung iba nakiklaim lang, naglagay lang ng ganun pagkain. Para sumikat. Paano daw ako pre, sinasabi ng bibig ko yung mga ano pre, kung paano daw doon. Wala po akong kiniklaim. Hindi po ako naparito para paniwalaan. Maging baliktad nun, hindi rin po. Kung inahayag lang, kaya pinag-aaralan kong lengguwahe nyo para maipaintindi sa inyo ang ibig kong sabihin. Please piliin pong magmahalan. Dapat ayaw-away, baraway-away. Yawa. Sige pa, love you po. Sana po, love mo rin po kami.